Dating proyekto ni GMA nilusaw ni Presidente Bongbong Marcos. Mga kotsero, my goodness. Nakakagulat tong development na to, mga kotsero. Actually, hindi ko nga alam, nag-i-exist pa pala tong North Trail na to. Totoo lang, hindi ko alam. Nag-i-exist pa pala tong North Trail na to. But anyway, mga kotsero, pag-usapan natin yung topic na ngayon na yan. Okay, ito yung naganap dyan. Pakita ko sa inyo. Yun. Ito yung balita kanina. No longer achieving its objective or purpose, Palace abolishes North Rail. Si Pangulo ng pumirma niyan. Malacanang has ordered the abolition of the North Luzon Railways Corporation since it is no longer achieving the objectives and purposes for which it was designed and created. Hindi na raw kasi nagagawa yung dapat niyang gawin. Naman eh. Actually, noon pa naman, hindi pa. Noon pa lang, hindi na niya nagagawa. Okay. Mamaya pupuntahan natin yung history niyan. So, ang sabi, North Rail is mandated to develop, construct, operate, and manage a railroad system to the capital region, NCR, papuntang Central Luzon and Northern Luzon. Government-run EFOI website showed. Nung May 2019, sabi po ng Governance Commission for GOCCs, inutos na raw yan na mag-deactivate na. 2019 pa lang. Pero ngayon lang siya natuloy. Memorandum Order number 17 signed by Executive Secretary Lucas Bersamin on October 19, 2023 stated that North Rail was no longer cost efficient. Naku, puro gastos lang daw, mga kotsero. And does not generate the level of social, physical, and economic return vis-a-vis the resource inputs. North Rail is not producing desired outcomes. Naku, sana laging ganito. Sana laging ganito, no, mga kotsero, na kapag merong mga proyekto na hindi naman epektibo, pag merong proyekto na hanggang ngayon ay pinupondahan pa rin, pero wala naman ang silbi, tulad ng PCGG. Tanggalin na! I-abolish na yan! Diba? Yung mga ahensya na wala namang silbi, PCGG. Ayun. So, si BCDA ngayon, siya kasi yung may hawak dyan si BCDA, will carry out the abolition and serve as the administrator and liquidator of North Rail. Based on the Memorandum Order, North Rail is a pre-operating subsidiary of the BCDA. Ayan. Sobrang masalimuot itong North Rail na to, mga kotsero. Bakit ko po sinabi kanina na this is an Arroyo project? Kasi po, si Arroyo po ang nag-umpisa talaga nito. Si GMA po ang nag-umpisa nito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, no? Sa unang padala nyo po, mga kotsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. North Rail Timeline. Ayan. Nabuo itong North Rail na to panahon ni Ramos pa. Ayan, tas BCDA na yan. Pero, hindi siya matuloy-tuloy. Hindi siya matuloy-tuloy. Kasi walang pondo. Ayan. Dapat magkakaroon na noong 1999. Ayan, no? Dapat magkakaroon na yan. Kaso, hindi natuloy si Obuchi Fund sa JICA o JBIC pala, JBIC. So, hindi nagkaroon ng pondo. Ngayon, mga kotsero, nangyari, edi Ramos, nagkaroon ng bagong presidente, si Erap. Ayan. And then, ang nangyari, 2002, di ba, na-impeach. Hindi, nag-resign pala, hindi pala na-impeach. Nag-resign si Erap Estrada bilang Pangulo. Umupo si Gloria bilang Pangulo. O yan, 2002. Doon nagkaroon ng paggalaw muli
dito sa North Rail natin. Dito na ngayon, mag-uumpisa lahat ng kalbaryo netong anong to, nitong proyekto na to. Imagine ilang taon to guys, 19 years. Grabe. 19 years mga kutsero itong ano, kasi 2023 na ngayon 2002 pa to. 'Di ba? Grabe rin, napakatagal. Ngayon lang naisaayos. Oh, ano yung ano pa yung pagsasaayos? Sara. Kailangan siyang isara. My goodness. Oh, ito kasing naganap. So, nung September 14, 2002, yung North Rail Project ay isinama ni GMA, parte ng kanyang 8-point agenda. At matapos ng mga meeting kay Chinese President Hu Jintao, nagkaroon po ng MOA. Sa gitna ng China at Pilipinas. So, take note. This is a foreign-funded project entered into by a Chinese company. Fast forward tayo. August 5, 2003. Nagkaroon ng estimate. Ang total daw na gagastusin ay sa Phase 1, Section 1, Caloocan to Malolos, ay 503.04 million. Ngayon mga kutsero, ito pong first phase na ito, ang North Rail kasi, ang gusto niya mangyari ay magkaroon ng riles simula Manila hanggang Clark. Ang ending niya sa Clark. At ang goal, mga kutsero, ay bawasan ang pagbiyahe simula Clark hanggang Manila at pabalik ng Clark. Paabutin lang siya ng mga 30 minutes. Yun yung gustong mangyari dyan. Ngayon ganito, nagkaroon na ng estimate. Ang estimate ay $503.04 million. Yan. Tapos nagkapirmahan 2004. Nagkapirmahan. Pumasok ang Exim Bank, Export-Import Bank of China. Sila ang nagpondo ng unang $400 million dito sa proyekto natin. And then, ang Pilipinas, kinarga natin yung butal, yung $107 million. So, meron din tayong dito, parte. Kasi 503.04 million eh. So, ibig sabihin, sobra pa to. So, in total, 507 million ang pondo nitong North Rail Transit. Phase 1 pa lang yun Phase 1. Ngayon, NRLC made the first drawdown of 150 million. So, kumuha na ngayon ang North Rail ng $150 million noong September 29, 2004. Matapos mag-agree ang CMEG, CNMEG yata yun CNMEG ng China at ang NRLC, North Rail, na yun nga, sila yung pipirma. So ngayon, nung pumasok yung pera, pumasok na September 29, 2004, nagkaroon ng issue. Ano yung issue? Nagkaroon ng privilege speech si Coco Pimentel. Si Nene Pimentel, yung tatay ni Coco Pimentel. Nagtanong siya. Ang sabi niya, may issue tayo dyan sa North Rail na yan. Ano yung issue? Una, paasaan natin ililipat yung 40,000 na residente na dadaanan nung riles ng tren? May problema ka nga naman talaga dyan. Kailangan mo right of way. Okay. Ngayon, eto pa nangyari. So, si Biason, Senator Biason, na recently passed away, ay nag-conduct ng public hearings kung saan ililipat itong 40,000 na to sa tawag dito sa North Rail Ngayon, natuklasan niya na merong price padding sa kontrata ng North Rail. Ano yung price padding? Ang price padding po, mga kotsero, ibig sabihin masyadong mahal ang binabayaran ng masyadong mahal ang estimate. Masyadong malaki doon sa actual cost ng construction. Yun. In fact, meron pa nga sinabi merong document na merong balita na sinabi
Parang aabot pa raw yun ng 20 million pesos per kilometer. 20 million pesos per kilometer ng riles, mga kotsero. Parang may padding nga na naganap. Ngayon, sumunod ito si Enrile. 2005, Juan Ponce Enrile, in his privileged speech, nung senador pa siya, urged the Senate to probe the alleged overpricing and alleged loopholes of the contract between North, ano pangalan yan? Bakit NLRC? North Rail, hindi dapat, North Luzon Railways kasi. Okay, kaya NLRC. North Luzon Railways. O basta North Rail na lang para mabilis. So yun ang sinabi ni Enrile, no? Na parang merong mga mali sa kontrata ng North Rail. Imbestigahan natin to. Bakit? Kasi nga, number one, it's overpriced. Pangalawa, may mga problema sa kontrata ng CNMEG. Ito po yung Chinese company. Ngayon, dahil dyan, mga kotsero, ito yung nangyari. July 2005, ang sabi, Senate Committees on Urban Planning, etc., recommended the termination of hearings on issues of relocation following findings that the resettlement funds, yung pondo na gagastusin para mailipat yung 40,000 na illegal settlers, ay aabot ng 6.6 billion pesos. At available na rin daw yung paglilipatan. So, kunin lang daw yun. They also pushed for the inquiry into the alleged anomalous North Rail contracts by proper Senate committees. Ngayon, mga kotsero, dito na ngayon papasok yung kontrobersya. Ito ho ay ginamit na dahilan para ipa-impeach si Arroyo. Grabe, madugo pala itong North Rail na ito, no? Tapos dito rin nauso yung executive order na pinagbabawalan ng mga cabinet members na umattend ng mga Senate hearings. Yan. Dito na uso yun. Si Arroyo ang nagpaumpisa nun. So, siya nagpaumpisa. Pero tawag dito, sinabihan ng Supreme Court na masama yun. Hindi pala masama. Na hindi pwede yun. So, yan? Na overrule yan ng Supreme Court. Ngayon, ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyaring corruption daw? So, yun nga yung corruption is yung padding ng presyo. Masyado raw malaki yung kinosting ng gobyerno. At tapos meron pang aligasyon ng kickback ang Arroyo administration dahil dyan sa North Rail na yan. Isa pang naging problema ng North Rail na yan ay ito. Nagkaroon po tayo ng deadlock. Ano po yung deadlock? Ano po yung nangyari? Deadlock po, ibig sabihin, walang galawan, walang gumagalaw. Bakit? Kasi nag-demand ang Chinese contractor dito na bayaran nyo muna kami ng $300 million. Yun ang sinabi ng China. Tapos umuwi yung mga contractor. Bakit daw kailangan? Kasi kailangan daw tanggalin daw muna lahat ng illegal settlers doon. Ayusin daw muna yan bago sila magpatuloy. Bartolome said CNMEG even asked for an additional $300 million in advance to cover project costs. Ang gupang ng mga Chinese, no? Di ba kakakuha lang natin ng loan? So naningil agad ng $300 million. So ngayon, dahil hindi binabayaran ng $300 million, tapos nandiyan pa rin yung mga informal settlers, nagkaroon ng deadlock. Walang tumatrabaho, walang gumagalaw. So hanggang ngayon, wala akong nangyayari dyan. Sa North Rail na yan. Hanggang ngayon, wala akong nangyayari dyan. In fact, mga kotsero, nakakagulat, no? Nakakatawa nga to eh. Ito pala yung committee report. So ayun nga, nagkaroon ng deadlock. Nagkaroon ng deadlock dito. In fact, sinasabi pa nga dito, ito yung 2005 committee report. Si Pangilinan na nito, syempre, panahon to ng nung panahon na malalakas pa talaga mga dilawan, no? So sinabi niya, kinote po dito ni Pangilinan, eto dito makikita yung 20 million, ayan. Sabi daw ni Enrile, eto, in his speech, Senator Enrile stressed that the project was a government-to-government foreign loan and raised the following issues. The role of a certain private individual in the loan contract.
and the stipulation in the contract that in the event of a delay in the removal of the squatters or informal settlers along the street to be rehabilitated, the government would pay a monthly commitment fee of 20 million pesos. Grabe. Iba pa pala yung per kilometer. Hindi pala 20 million per kilometer. Ito po mga kotsero, kada buwan na hindi umuusad yung proyekto, magbabayad ang Pilipinas sa kontraktor ng 20 million pesos. So ngayon mga kotsero, nag-violate ito ng ating constitution. Ano yung violate? Kasi onerous daw yung contract. Masyado daw pabor sa China. At least daw 2 constitutional provisions ang na-violate nito. At dahil nga ang involved dito ay ang Arroyo administration, ang pinaghihinalaan na naging certain private individual ay parte ng Arroyo administration. Ayun lang. Actually mga kotsero, tinry pa nga itong i-revive. Tinry pa itong i-revive ng Aquino administration. Ito yung sinabi ng Aquino. Philippines revives Chinese-backed North Rail project. Panahon naman to ni Mar. Sabi, the Philippines said Friday that it plans to revive a canceled China-funded rail project as part of a major $11.5 billion dollars infrastructure building program over the next 5 years. Ay, si Rojas yan. Si Mar Rojas ang gusto magpatuloy niyan dati. So, ibig sabihin, mga kultsero, palyado na nga nung una, daming nakitaan ng korupsyon, nakitaan ng korupsyon doon sa kontrata, etc. etc. Tapos gustong buhayin ng mga dilawan. Ganon sila. Ngayon, mga kutsero, ano nangyari dyan? Di ngayon, ang Pilipinas gusto maghabol. Kasi, hindi nga naman kasi tumatakbo yung project. Tapos may commitment tayo na $20 million per day. Tapos overpriced pa yung tapos ang daming aligasyon ng korupsyon, etc. etc. Dahil hindi siya natuloy, naghabol ngayon ang Pilipinas na mag-rescind dun sa contract. Aatras tayo dun sa kontrata. Ngayon, dahil aatras tayo sa kontrata, nagkahablahan, nagkakasuhan, umabot ng Supreme Court. Ano po ang sinasabi ng North Rail? Hindi nyo kami pwedeng idemanda kasi kami ay isang state corporation. Kami ay representante ng China at kapag kinasuhan nyo kami, kinasuhan nyo na rin ang China. Sinasabi ng CNMEG. Ngayon, nung kinasuhan ang CNMEG, sometime in 2007-2008 yata yan, if I'm not mistaken. Tingnan natin dito. Ito. Dito yung Sabi ni Enrile, ang nag-overprice daw nito ay yung speaker na si Jose de Venecia. Ayan November 8, 2007. Grabe siya. Okay, so kailan ba to nag-stop? Ito, February 2008. Diyan dito na nag-umpisa yung paghahabol. February 2008. Tapos, pero habang naghahabol, syempre patuloy lang yung paghahanap ng lugar na paglilipatan, etc. etc. Tapos, hanggang sa eto na. July 1, 2008, NLRC President Edgardo Pamintuan said CNMEG demobilized the North Rail project over differences on engineering and construction standards. Dito na papasok yung humingi sila ng $300 million at saka hindi sila magtatrabaho kung hindi pa tinatanggal yung mga informal settlers. So July 2008, gusto nating umalis. Gusto nating i-nullify ang contract. Ayan, nullify the loan and contract. Ayan. Dahil nag-back out daw ang CNMEG sa kanilang kontrata. Yun, doon na nag-umpisa yung kasuhan. So, simula 2008 hanggang 2012, medyo mabilis na rin yan, 4 years, no? 2012, lumabas yung desisyon ng Supreme Court. Ang sabi, pwedeng kasuhan ang North Rail. Pwede tayo mag-demand sa kanila na inalify yung contract. Yun.
Kasi sila ay isang private company, hindi sila nagrepresenta bilang gobyerno ng China. Natuklasan doon sa kaso na yan. Ang nagruling dito si Sereno. Tapos, ayun, wala rong state identity ang CNMEG na contractor na galing China. Tapos, simula 2012 up until 2019, ang tagal, di ba? 7 years. 7 years, mga kutsero, meron tayong arbitration sa Hong Kong. Kasi naniningil si CNMEG ng damages, tayo naman, ayaw natin magbayad. Sino gusto magbayad ng bilyones, di ba? So, nung 2019, 2017, nagkaroon na tayo ng settlement sa Chinese contractor. Yan. So, naayos na yung issue ng 100 million plus 5 billion in potential payment claims. Wala na yan. Hindi na natin babayaran yan. Okay na yan. Yun. So, gusto nila mag-start fresh nung 2019. Kasi magiging proyekto daw ito ng Duterte administration naman. Yun naman ang gusto mangyari. Besides avoiding the potential $106 million liability and more than 500 million additional legal expenses, the settlement agreement will ensure that there will be no more contractual issues that may hamper or compromise the development of the DOTR Philippine National Railways Manila to Clark project, which is one of the top priorities under the Duterte administration's Build program. Yan. So, inayos-ayos daw, wala na tayong babayaran, wala na tayong utang, so pwede na raw tayo mag-proceed, mag-move forward. Ano nangyari? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 years passed. Wala pa ring nangyayari. Kaya, nag-decide na ang ating executive. Nag-decide na si Presidente. Sabi ni Presidente, hindi nyo na nagagawa ang trabaho nyo. Mula pa kay GMA, mula pa kay GMA, dinaanan nyo na si Pinoy, dinaanan nyo na si Duterte, at ngayon sa administrasyon ng Marcos, wala pa rin nangyayari dyan sa ano na yan, sa North Trail na yan. Hindi pa rin na itatayo yung Riles simula Manila hanggang Clark. Hanggang ngayon, nag-iintay ang mamamayang Pilipino ng improvement sa transportasyon simula Manila hanggang Clark. Hindi nyo pa rin nagagawa. Isasara na namin kayo. Good job, Mr. President. Palakpakan tayo dyan. Palakpakan dyan. Good job. Kasi nagsasayang tayo ng pera. Alam nyo mga kutsero kung magkanong utang ng North Trail? As of 2025 to ha. Tingnan nyo magkano utang. Ito ang financial position nila mga kutsero. Tingnan nyo, ang assets nila as of 2021, asset ito ha, asset. 7.5 million pesos ang pera nila or assets nila. Magkano ang liabilities nila? Mga utang, mga binabayaran, etc. etc. Magkano? 18 billion 298 million 595,740. Almost 3 times ng 7 billion. Sorry, 7 million na sabi ko rin na. 7 billion. Lubog na lubog sa utang. Ang North Trail, mga kutsero. At taon-taon, pinopondohan to, mga kutsero, simula 2004. 2002 pala, not even 2004. Simula 2002 hanggang 2023. Imagine, mga kutsero, ang ginagastos ng Pilipinas sa isang ahensya na hindi tumatakbo. O di nakatipid ngayon ang ating administrasyon, ang Marcos government, ng at least 18 billion pesos in expenses. Pero kailangan isarado nila to. Kailangan isara yan. Hindi pwedeng nakabukas yan. So 2019, inuutos na isara to, pero hindi siya nagsara. Nagpatuloy siya hanggang 2023. Taon-taon, pinupondohan.
Taon-taon, nakatenga. Taon-taon, walang nangyayari. Wala tayong napapala. Buti na lang, may President Bongbong Marcos na may may balls para tanggihan yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi mga kotsero, na-identify na pala yung problema 2017 pa lang. Actually, di pa 2017. 2004 pa lang, alam na nila na may problema. Pero hindi nila ginawa ng solusyon. Ang tagal. Simula 2002 hanggang 2023. Ngayon lang nagkaroon ng resolusyon dito. Siguro may proyekto ang Pangulo na totoong North Rail project. Yung totoong gagawa ng tren papuntang norte. Tapos meron pa palang nabasa ang document. May kwento rin pala na isa sa mga bagay na naging dahilan kung bakit na-cancel to. Doon pala sa kontrata nakasulat na hindi sila gagawa ng MRT LRT style na tren. Ang gagawin pala nila ay ordinary relays na merong diesel type engine na tren. Hindi pala yun yung nasa kontrata. Hindi yun yung pinropose. Pero yun yung nasa kontrata. So, sablay pala talaga tong project na to. And it's really, mga kotsero, it's really highly possible na this is corruption riddled. Sobrang laki ng kinikbak nitong tao. Kung sino man yung nagpaano nito, ang laki ng kinikbak niya, guys. Ang laki. Sobrang laki. Kung totoo yung sinasabi dito sa mga bali-balita before, napakalaki ng kinita dito ng kung sino mang corrupt na nakinabang dito. Sana wag na maulit yung ganito. I'm sure may mga proyekto na gagawin ng administrasyon to create a railway going north, going sa Clark. Alam natin na nandiyan yan. Pero sana hindi na siya maulit. And more importantly, mga kotsero, sana matapos siya para mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. And, syempre, kailangan natin yung lahat, mga kotsero. Pero, congratulations to President Bongbong Marcos for doing that. At for having the balls to stop this insanity. Anyway, so hanggang dito lang po muna tayo sa video na to, mga kotsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. Paki-follow na rin po yun. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye!